Isang orientation ang isinagawa ng DRRMC Executive Director Benito Ramos. Ito'y upang matiyak na magiging maayos ang transisyon ng pamunuan ng ahensya. Si Aya Macalma nag-uulat. Matapos ang formal na pagbibitiw ni NDRRMC Executive Director Benito Ramos, ay kaagad niya inorient ang posibleng pumalit sa kanyang pwesto. Ito ay kahit wala pang pinal na desisyon mula sa Presidente. Nitong Biyernes, kinumpirma ni Defense Secretary Voltaire Gasmin na ang bagong kakaritirong si Major General Eduardo Del Rosario ang kanyang nirekomenda para sa posisyon. Kaya naman ngayon araw ay binigyan ng pahapyaw ng kaalaman ni Ramos si Del Rosario ukol sa magiging duties and responsibilities ng isang executive director ng NDRRMC. Ayon kay Undersecretary Ramos, kulang ang 2 linggo para gawin ito at kahit sinong irekomenda ng kalihim ay ito rin ang kanyang gagawin. So, hindi ko naman siya nirekomenda. It's Secretary Gasmin who recommended it. So we're just waiting the final approval from the President. But before that, is interested to be recommended also the approving authorities, of course, the President. Kaya nandito siya, hindi ito turnover, yung orientation naman siya lang. Kahit walang order mula sa Presidente ay dumating pa rin si Del Rosario sa Operation Center ng NDRRMC para sa orientation. Ayon kay Del Rosario, handa siyang gampanan ang trabaho anumang oras at pipiliting ampunan ang ipinakitang dedikasyon ni Ramos sa kanyang trabaho. I have 17 days to orient myself and undergo my OJT or on-the-job training. And if selected by the President, I will be ready to take over on February 1. Yes, definitely. Ang sabi ko nga kanina, it's very hard to fill the shoe of Yusek Ramos. Being the darling of the media, he has shown his brilliance, eloquence, and high sense of humor. I hope I can duplicate at least 50% of that, and I think I will have a passing grade. Si Del Rosario ay naging 2nd Infantry Division Commander ng Philippine Army. Naging OIC rin siya ng Southern Luzon Command at siya ang itinalagang pinuno ng Task Force Kalihim noong Agosto 2012. Malungkot at emosyonal pa rin ang mga kawani ng NDRRMC dahil masipag at mabait si Ramos bilang kanilang boss ng 2 taon. Napaka-sipag ni Yusek Ramos at saka napakabait na very understanding na amo. Mamimiss din namin yung talagang maalalahanin siya. Parang kami mga anak ang trato niya sa amin. Muli naman iginiit ni Ramos na personal at hindi siya pinopolitika sa kanyang pwesto. Ang kanyang dahilan lang ay upang maalagaan niya ang kanyang may bahay na may 20 taon nang may sakit na diabetes. Aniya, 36 na siyang nagbigay serbisyo sa bansa bilang isang sundalo at 2 taon bilang hepe ng OCD. At para sa kanya, sapat na ito para magserbisyo sa sambayan. At kailangan naman niyang gampanan ang kanyang trabaho bilang isang ama at asawa sa kanyang pamilya. I believe that my services in the Army for 36 years plus 2 years at the OCD is good enough for the service of the Filipino people. And we are only the senior citizens and we are not growing any younger. I wanted also to devote my time, the remaining days of our lives, the twilight years of our life, together as a family. Para sa Telebisyon ng Bayan, Aya Macalma.